May nasaga po akong balita, mga kaistorya, sa kaka-browse ko kanina sa Facebook. Hindi ba pumunta rito yung presidente po ng South Korea dito po sa Pilipinas, bumisita po kay PBBM sa Malacanang. Meron raw po mga kaistoryang nabuo na Memorandum of Understanding or kasunduan na itatransfer dito sa Pilipinas ng South Korea yung kanila pong isang submarine. Na-post na nga din po yan sa Reddit, mga kaistorya. Itong submarine na ito ng South Korea, kauna-unahang submarine nila ito na made in Germany. Napakaganda nito mga kaistorya dahil alam nyo naman ang Germany, isa po yan sa halimaw ng World War II. At alam nyo ba mga kaistorya, ang mga submarines ng Germany noong World War II, yung tinatawag nila na U-boat, ay libo-libo po ang pinalubog noon ng mga barko. Opo, mga kaistorya. Kaya ang technology po ng Germany pagdating po sa submarine ay talagang subok na subok. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga kaistorya. Nagtataka lang ako. Sa bagay, pagka ganitong mga impormasyon, hindi agad ito inilalabas. Pero nabalita na sa Facebook, hindi lang binalita ng mainstream. Follow up pa raw po mga kaistorya ang veracity ng balita na ito. Pero maibahagi ko na agad sa inyo. Ano ho, paki-share po at paki-like mga kaistorya para malaman ng ating mga kababayan. Ipakita ko na po sa inyo ang atin pong mga references. Yung sa Reddit muna, ano ho. Ito po, the retired ROKS Jang Bogo KAS-1 submarine to be transferred to the Philippine Navy as part of the defense agreement with South Korea. Aha, yan ba isang secret mission noong leader ng South Korea nang pumunta siya dito sa Pilipinas. According to Max Defense Philippines reliable sources, the recently signed defense MOO, o ano po yan mga kaistorya, Memorandum of Agreement on procurement of specific defense articles between the Philippines and South Korea would likely include the transfer of the ROKS Jangbogo submarine to the Philippine Navy for training purposes and for minimum credible deterrence. Once delivered, this would be the first ever submarine of the Philippine Navy. Ito pa. ah, Kumbaga patikim pa lang ito eh. Kinumpirma na ni PBBM nung nakaraang taon na tayo nga po mga kaistorya, may plano lang bumili ng Korean-made submarine. Kasi ang Korea ngayon gumagawa na rin ng sarili nilang submarine. Yun po high-tech na talagang updated na po na version ng submarine. Ito kaya paghahanda na mga kaistorya? Kasi ito ha, mapagtatagpi-tagpi mo yung mga impormasyon eh. Una, nagkaroon po ng kasunduan din ang Pilipinas at saka po ang South Korea. Ano ho, nabalita na nung pagbisita ng leader ng South Korea dito sa Pilipinas na meron nga silang agreement na napirmahan na mga kaistorya, naka-black and white na tungkol po sa military upgrade ng Pilipinas. Tayo tutulungan ng South Korea. Tapos ito pa, nung nakaraang taon, kung hindi ako nagkakamali, na-approve yung bagong version po ng third phase, final phase po ng modernization ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng administrasyon ni PBBM na tinawag yun na Re-Horizon 3 na ang budget doon ay nagkakahalaga ng 2 trilyong peso. Included na po doon mga kaistorya yung mga missiles, mga multi-role fighter jets, submarine. Doon sa 2 trillion pesos na yun. Aba, kung ganun mga kaistor, gaya ng sabi ko kanina, mukhang ang totoo kasi base sa mga impormasyon na pinagtagpi-tagpi natin. Ngayon, ito yung post ng tinutukoy ni Reddit na Max Defense Philippines. One of our reliable sources mentioned to us that the recent defense MUO on procurement of certain items between the Philippines and South Korea may have included the potential transfer of the recently retired Jangbogo class KSS-1 submarine of the Republic of Korea Navy, the RO SK Jangbogo SS-061. Retired naman pala Juan Estoredor. Oo, pero wag nating maliitin unang-una na
Made in Germany yan. Matibay talaga yan at subok yan, yung technology niyan. Pangalawa, kahit po kasi mga ka-istorya, ang isang warship o submarines ay na-retire mo na, pwede yung ibalik sa serbisyo once in-upgrade at in-update. Ayan, totoo mga kaistorya, nabalita rin yan sa South Korea eh. Ang Amerika nga, yung mga pinagretero na nilang warship, ibinabalik uli nila sa serbisyo, oras na ma-upgrade nila at ma-update yung mga kaistorya eh. Oo, totoo yan. This is to possibly sweeten the deal. Ito na yung pangalawang submarine ha na updated ha. Under offer to sell. Ito na. The KSS 3PN submarine to the Philippine Navy, with the older submarine acting as a training platform for incoming submarine crew and ultimately becoming a force multiplier. Naku, paghahanda pala yun eh. Ha? Bibigyan tayo ng submarine, kahit pa sabihin mong bilhin yan, mura na yan. Ha? Para doon po i-training yung mga submarine crew ng Pilipinas. At once okay na, ay bibilhin na natin yung bagong version ng updated na Korean-made submarine. It would be remembered that last year, South Korean Defense's discussion mentioned that the submarine will be transferred to a friendly country. Ita-transfer eh. With Poland and the Philippines being the prime choices, but with Poland already selecting the Swedish A-26 Blekinge class submarine from Saab, there is no more point of transferring the submarine to the Polish Navy. Ibig sabihin tayo na. Wala nang iba. Hindi nang Poland. Ngayon ito po, para sa dagdag kaalaman, ano ba yung submarine na yan? Ano ho, mga kaistorya, wait lang. Bakit may ganito? Wait. Tanggalin ko muna po mga kaistorya. Ano ho? Yan. South Korea, first submarine to retire after 34 years in service. 34-year-old na pala yan. Ano ho, mga kaistorya. Ayan yun o. Hindi ko nabasahin ha, mga kaistorya. Ngayon, ito po, makikita natin dito na ito po mga kaistorya ay ah, gawang Germany. Nasaan ba yun? Basahin ko. Nandito sa itaas ata kung hindi po ako. Ayan, ito nga. The submarine was launched at a HDW shipyard in Germany in 1991 and was acquired by South Korean Navy the following year. 'Di ba? Sabi ko sa inyo eh, gawang Germany po 'yan. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyong patunay na kahit na-retire na ang isang submarine o kahit pa warship, mga ka-extra, pwedeng ibalik yan sa serbisyo pag na-upgrade na. Ito yan. Republic of Korea Navy submarine back in service following upgrades. Yan yun ha. O, sige, basahin natin. Ajang Bogo, class diesel electric submarine of the Republic of Korea Navy has been returned to service following an extensive upgrade program that seeks to enhance its combat and detection capabilities. Ito din yun eh, mga kaistorya. Oh, 'di ba? Ako naniniwala bago yan i-transfer sa Pilipinas, i-upgrade po yan mga kaistorya. At kung made in Germany yan, uulitin ko, subok yan. Patutunayan ko sa inyo ngayon. Gaano ba karami ang nadali nitong German na submarine na ito na tinatawag noon na U-boat nung World War II? Ito yan ha, basahin ko sa inyo. Tayo ay nasa Library of Congress, Echoes of the Great War. Sige, basahin natin. Nandito sa baba. U-boat attack, submarine yan ng Germany noon. These German maps highlight the widespread and numerous attacks launched by Germany's U-boats throughout the war. By November 1918, Germany had sunk more than 5,000 merchant ships. Dami, no? And more than 100 warships. Tens of thousands of lives were lost. Grabe, no? Ganun pala katindi yan. Meron pang mas matindi. Mga kaistorya, ang totoo, ang talagang nasaktan nila noon ang Great Britain eh. Nahirapan sa kanila noon ang Great Britain, mga kaistorya. Ito namang source natin na ito, palakihin ko nga para makita ninyo. U-boat.net. Okay. Sa ibaba, nandito yan sa ibaba, ito eh. Ayan oh. All convoys attack.
there were over 650 Allied convoys ah, hit by German U-boats during World War II. Ganun karami pala no yung nasaktan yan ano mga kaistorya. Grabe, tibay pala ng submarine ng Germany no. Uulitin ko, gawang Germany po yung submarine na yan na sabing itra-transfer dito sa Pilipinas. Ah, ngayon, ito pong Jangbogo submarine na ito yung special capabilities niya na ha. Basahin ko sa inyo yan yun eh, yung Jangbogo mga kaistorya. Meron kasi sa baba. Ano ba yung armas niyan? May torpedo po yan. Ito oh, heavyweight surface and underwater target torpedoes. At meron pa pong UGM Harpoon anti-ship missile. Yung Harpoon anti-ship missile na yan, ito yan eh, mga kaistorya eh. Para mabigyan ko kayo ng ideya. Yan yun no. Ba, grabe pala no. Mga high-tech din pala ito, mga kaistorya. Ganun pala yun. Okay, napakaganda ng mga impormasyon na ito. Ngayon, ito naman po yung nakaraang taon, kung hindi ako nagkakamali, nasabing bibilhin natin na updated version ng submarine. South Korean shipbuilder Hanwha Ocean formally pitched to Philippines President Marcos Jr. its bid to build KAS-3PN submarines for the Philippine Navy. According to the Presidential Communication Office, Hanwha Ocean executives met with Mr. Marcos Jr. on Saturday. Kailan ba ito? Kasi Saturday yung binabanggit. November 3, 2025. Sabi ko sa inyo nung nakaraang taon eh. On the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation or APEC leaders meeting in Gyeonggi, South Korea to discuss the company's offer. Umatake na may pagkano. Ayan si PBBM. Buyoy-buyoy na naman. Nagkapasensya na kayo. Ayan po si PBBM. At yan yung mga opisyalis ng Hanwha. Oh, ganun pala yun, mga kaistorya. No? Sabi ko sa inyo, hindi naman tayo kumukuha kung saan-saan lang ng reference. Ang mga ibinibigay ko sa inyong mga references, mga kaistorya, laging legit. Ano ho? Ngayon, dagdag na impormasyon lang. Yung mga nahuli po na na-recruit na spy ng China na mga Pinoy na mga nagtatrabaho mano sa mga security agencies ng gobyerno natin, yung sa Department of National Defense, Philippine Navy at saka Philippine Coast Guard, ano nasabi nasa tawag dito, custody ng armed forces natin. Aba yun pala yung mga naglilik ng impormasyon kung bakit mga kaistorya no. Pupunta pa lang tayo sa resupply mission, kagaya dyan mga kaistorya sa BRP Sierra Madre, magdadala pa lang tayo doon ng supply, may nakaharang na po na mga barko ng China. Kasi tinitimbrihan pala nitong mga walang hiyang ito. Sabi ko na, yun yung duda ko noon eh. Noon pa, mga kaistorya, di ba? Yung mga sulit kaistorya natin dyan. Taas po ang kamay doon sa mga nakapanood sa akin noon. Nung nakaraang taon yun, kung hindi ako nagkakamali. Yan na yung duda ko, sinabi ko na yan noon eh. Ito yan eh, yung balita. WPS Operational Data Modernization Plans Leak by Spies, PH Navy. March 10, 2026 po ito. Teka lang, yung sa itong ano na ito, March 10 din eh. Ayan oh. Okay. Sige, basahin natin. Operational data for the West Philippine Sea as well modernization plans were among the information compromised in espionage involving some Filipinos, the Philippine Navy said on Tuesday. Patay tayo. Yung modernization plan. Wala na, nailik na po nitong mga spy na ito ng China. Mga Pinoy yan, na nasilaw sa pera, mga makapili talaga, oo. Salot sa Pilipinas. This will cover operational data for the West Philippine Sea. This will include plans of the Philippine Navy for modernization and strategic basing. Nako, ay di ba yung sa submarine na yun na pagbili natin, modernization plan niya ng Philippine Navy. Yan po ang may sabi niyan mga kaistorya, si WPS Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Talaga naman mga Pinoy. The National Security Council of the Philippines said that some information of the country's resupply missions, ayan na, in the West Philippine Sea was compromised and passed on to Chinese intelligence agents. Kaya pala, bago pa makarating doon, yung mga vessels natin na maghahatid ng mga supply doon sa BRP Sierra Madre, nandun na yung mga barko ng China, nakaharang na. Tinitimbrihan pala nitong mga walang hiyang ito. Kaya pala eh.
It added that 3 Filipinos had been apprehended and there could be more. Malamang, marami pa yan. Marami pa yung nakatanim na mata at tainga dyan sa mga security agencies ng gobyerno natin. Ah, dapat higpitan ng gobyerno. Dapat ang mga ganyan, ano? Tama yung sabi ni Laila de Lima, ipasa ang anti-espionage law. Tapos, kuhanan ninyo ng mas mabigat na parusa. Ah? Kulong habang buhay. Pagmultahin nyo pa ng milyon-milyon. At ipaskil nyo pangalan. Bakit ba kasi pinoprotektahan ninyo ang pangalan ng mga yan? Exempted naman ang pangalan ng mga yun dun sa kwan eh. Tinatawag na kwan, nasa ano yan eh. Revised Penal Code eh. Yung mga ganyan. Hindi na yung sakop ng ano eh. Ng, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, hindi na yung sakop ng Data Privacy Act. Bakit ba puprotektahan pa? Di ba hindi nila sinabi ang pangalan ng tatlong yun eh. Pati kamo yung passport ng Chinese handler ng mga yan, naka-blur pa yung impormasyon, yung pangalan. Bakit pati yun? Bakit hindi ibulgar? Bakit, di ba? Ako, napapatanong, bakit parang pinagtatakpan pa eh? Gumawa na nga ng napakalaking kawalangian sa Pilipinas. Bakit parang pinagtatakpan pa? Bakit di nyo ibulgar nang malaman ng mga Pilipino? Di nga sila nahiya na traidorin ang sarili nilang bansa at ilagay sa panganib ang seguridad ng bansa natin? Pag sinabi mong seguridad ng bansa natin, seguridad ng lahat ng mga Pilipino. Di ba mga kaistor? Kaya dapat bulgar nyo pangalan ng mga yan. Malaman natin kung sino yung mga yan para wag nang pamarisan pa. Di ba mga ka-star, nadadala na naman ako ng damdamin ko eh. Nabubuisit talaga ako pag may nalalaman akong mga ganyan eh. Anyway, saloobin ko lang naman mga ka-star. Okay, yan po ang mga balita at impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaction na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pasensya na kung medyo late ang aking vlog ay kasi nga yung magagaling kong kapitbahay na magagaling umawit. Alam nyo naman, kultura ng mga Pilipino, mga ka-istoryan. Okay, maraming salamat po sa atin pong Panginoon at maraming salamat din po sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Shout out po kayo. Maraming salamat din sa mga bagong viewers natin. Mabuhay po kayong lahat. Sa susunod po uli, ako'y napapaubo na. Kaya hindi pa ako nagla-live. Inuubo pa ako. Anyway, wala akong problema. Makati lang sa lalamunan. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.